Ang aroganteng puno. Noong unang panahon, may mga puno na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Ang una ay puno ng dalandan at sunod ay puno ng mangga. Ang puno ng mangga ay palakibigan at masayahin. Tuwing taglagas ay dinarayo ito ng mga ibon. Dito namamahay ang mga ibong maya at kinakantahan siya ng ibang mga ibon. Ang puno ay nagagalak sa mga ito. Siya ay napakabuti. Siya ang nagbibigay lilim sa mga nais sumilong at matiyaga siyang nakatayo kahit pa malakas ang hangin. Samantalang ang punong dalandan ay napakadamot. Lagi siya nag-aalala sa kanyang itsura. Nais niya na siya ang mas mataas at mas mayabong kaysa sa mangga. Ayaw niyang sumilong ang mga ibon. At sino mang lumapit ay binabato niya ng berries at tuyong dahon. Ano ba ang pinagmamalaki mo? Lahat ng puno ay dapat handang magpasilong. Sigurado ka? Bakit sila lumalapit at sumisilong sa akin? Alam mo kung bakit? Dahil hindi lahat ng puno ay kasing yabong ng tulad sa akin. Wala ka talagang saysay kausap. Oy! Alis! Dun kayo sa puno ng mangga. Sinisira nyo ang ganda ng aking dahon. Dalandan naman. Gusto lang nila bumuo ng tirahan. Kailanman ay hindi ka nagpasilong ng ibon sa'yo. Sila ay nakakatuwa at napakahusay sa musika. Oh naku! Kantang walang buhay. At pakiusap, bawal lumapit sa akin. Baka masira ang aking mga dahon. Sa'yo na lang sila umupo, total. Mas maliit ka at hindi ka mukhang kaaya-aya. Uy, wag kang ganyan. Masama yang mga sinasabi mo, dalandan. Okay lang naman yon, Windy. Hindi ako nasaktan. Minsan okay lang magsabi ng totoo. Dahil kontento ako sa kung ano ko. Walang nagbago sa pagitan ni dalandan at mangga sa loob ng ilang araw. Si mangga ay buong araw na kumakanta, habang si dalandan ay hindi man lang nakikipag-usap. At dumating ang mga lupon ng mga bubuyog. Nabighani ang rey ng bubuyog na makita niya ang puno ng dalandan. Oh, malaki at matibay ang punong ito. Magandang pagtayuan ito. Dito kami magtatayo ng tahanan. Anong sabi mo? Sinong may sabing pwede? Ayokong kumalat ang malagkit niyong hani sa aking tangkay. At ako'y mag-iingay buong araw. Marami akong mas mahalagang bagay na kailangan tapusin. Isa kang puno. At nasa iisang lokasyon sa kagubatan. Anong ibig mong sabihin na marami ka pang dapat tapusin? Basta, hindi mo dadalhin ang maliliit na bubuyog dito. Dalandan, ganun talaga ang bubuyog. May mahalaga silang tungkulin sa kalikasan. Dahil kailangan nila ng puno para doon manirahan. Paano magiging balanse ang ating kalikasan kung hindi tayo magtutulungan? Hindi ako ginawang makisig ng kalikasan kung sisirain lamang nila ang magaganda kong sanga. Ako ang pinakamagandang puno. Kaya para sa kalikasan, dapat lagi akong maayos. At bakit mo ba ako tinuturuan? Gawin mo kung mahal mo ang kalikasan. Sa'yo mo na lang papuntahin ang mga bubuyog na yan. Ngayon, dyan na kayo. Nasakta ng damdamin ng mangga sa mga sinabi ni dalandan. Ngunit hindi niya ito pinatulan. Hinikayat niya ang mga bubuyog na sa kanya na lamang magtayo ng tahanan ng mga ito. O mangga, napakabuti mo naman. Dito na lang kami magtatayo sa'yo. Napakabango ng iyong amoy. O salamat, kamahalan, natutuwa ako. Sa puno ng mangga nga nagtayo ng kolonya ang mga bubuyog at nanirahan sila ng maayos. Hindi man lang ito naabala sa lagkit at ingay ng mga ito. Samantalang ang puno ng dalandan ay tinataboy ang lahat ng makita.
Hoy, naaabala niyo na ako ah. Sobrang ingay niyo. Ang kulit niyong mga ibon. Kailangan niyo ba talaga laging kumanta? Naiinis na ako sa inyo. Pagkatapos ng 2 linggo, may dumating na 2 mangangahoy. Kailangan nila ng kahoy para sa kanilang tirahan. Nadiskubre nila na perpekto ang kahoy na ito. Ngunit mayroon silang napansin. Saglit! Ano nga ba ito? Bahayan ng mga bubuyog? Kung pinutol natin ito ay siguradong aatakihin tayo. Oo, tama. Maghanap tayo ng ibang puno. Naisip ng mangangahoy na putulin ang puno ng dalandan. Namangha sila sa taas nito. Simulan natin sa pinakaugat nito. Dahil dito ay nagtungo sila sa puno ng dalandan. Nagsimulang umiyak ang puno. Natakot siyang lisanin ang kagubatan. Hindi niya na makikita ang mga munting ibon. Aray! Ang sakit! Anong plano niyong gawin sa akin? Nagmamasid ang punong mangga. Tinawag niya ang mga bubuyog. Uy, mga bubuyog! Anong ginagawa niyo? Kamusta, mangga? Anong nangyari? Nasa panganib si Dalandan? Tulungan natin siya. Pakiusap. Sarili lamang niya ang mahalaga at lagi siyang galit. Wala siyang pakialam sa nakikita niya sa kagubatan. Ba't natin siya tutulungan? Ito'y sa parehong rason. Inalok ko siyang tulungan kanya. Pero hindi niya tinulungan si Queenie. Kung kaya't sang-ayon ako sa mga bubuyog. Masyadong mataas ang tingin ni Dalandan sa kanyang sarili. Hindi siya puputulin ng mga mangangahoy kung hinayaan niya lang sanang manirahan ng mga bubuyog sa kanya. Kaya mabuti nga sa kanya, tama lang na nangyari yan sa kanya. Hindi, Windy. Hindi natin dapat tularan si Dalandan. Huwag tayong maging masama dahil lamang naging masama siya sa atin. Dito tayo nakatira sa kagubatan. Kaya hindi natin pwedeng pabayaan lang ng ganun si Dalandan. Ah, tama si Mangga. Tulungan natin si Dalandan. Halina kayo. Labas na. Kailangan ni Dalandan ng tulong. Lumipad nga ang mga bubuyog patungo sa mga mangangahoy. Umikot sila sa tenga at sa mga mata nila. Umalis na tayo ng mabilis. Kakagatin tayo ng mga bubuyog. Napakasakit nito. Dali, umalis na tayo. Nahiya ang Dalandan pagkatapos na umalis na mga mangangahoy. Patawarin niyo ako mga bubuyog. Kahit ganun ang ginawa ko ay tinulungan niyo pa rin ako. Huwag sa amin, Dalandan. Dapat ay kay Mangga. Hindi mo siya kinakausap at hindi nire-respeto. Ngunit siya nakiusap na tulungan ka namin. Totoo ba? Mangga, humihingi ako ng kapatawaran. Nakita kong mali ang mga ginawa ko. Lahat tayo ay may kabutihan. Lahat tayo ay may ginawang kakaiba. Hindi na ako magiging masama pa ulit sa inyo. Humihingi ako ng paumanhin. Patawarin niyo akong lahat. Napagtanto ng puno ng Dalandan ang kanyang kasalanan. Hindi na siya nanigaw kay Windy at sa mga ibon doon. Kasabay niya nang kumakanta si Mangga at nagpapatuloy na siya sa mga gustong sumilong sa kanya. At si Mangga at Dalandan ay naging magkaibigan. Wakas.